Kung yung sinabi mo, abogado kay VP, Why not? pwede po yun? Kukontrahin mo ba yun? Bakit? Wala namang invitation na. Ang mag-prosecute sa kanya under our rules. 11 prosecutors coming from the House of Representatives. Na kami ay narco-funded. Huy! Utang ina mong supot ka, Barbers, magpakita ka. Magpakita ka ng isang deposito or whatever evidence. Marami ho ang nabulabog doon sa sinabi nitong si Congressman Dante Marcoleta. Nakakausapin niya, itong si VP Sara, na siya ang maging abogado niya pagka natuloy ang impeachment na yan. Ito ho mga kababayan, itong si Binibining Maharlika, meron na naman hong isiniwalat. Hoy Barbers, supot ka daw, sabi nitong si Ma'am Maharlika. O ano, pakita mo nga, kung di ka nga supot, sige nga. Para ma-debunk mo tong sinasabi nitong si Binibining Maharlika na supot ka raw, sabi niya. Naku, magalit na naman itong minamalig na naman natin yung Quadcom pagka binabanatan natin itong mga na to. Itong mga congressman na to. Alam niyo kung sino pinakamatinding nasaktan diyan sa Quadcom na yan? Walang iba kung hindi itong si Dan Fernandez. Yan, isa ho yan. Kumbaga tahimik lang siya pero ang tumatrabaho dito sa mga vlogger na to, itong si Dan Fernandez. Isa pa hong matindi na saktan dyan, yang si Atras Abante. Nasa likod lang ho sila, tahimik sila, pero isa ho sila talaga sa mga gigil na gigil sa mga vlogger. Yung si Boy Google, yung si Dan Fernandez. Pero bago lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumahal sa ating community, alam nyo na ho ang gagawin mga kababayan. Click nyo lang ho yung subscribe button na yan na nandyan sa inyong harapan. Mabilis lang ho yan, wala pa 3 segundo. Isa pa nga, 1, 2, 3. Tapos na. Ganun lang ho kadali, di ba? Ayun na nga mga kababayan, umpisahan ho natin ang ating talakayan sa banat ng isa nating kasama dito sa PH Update. Bigla ho tayong bigla hong gumalak ang ating puso nung nabasa ho natin to. Ibang klase ho talaga yung mga kababayan natin diyan sa Mindanao. Meron ho talagang paninindigan at talagang mahal na mahal ho nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito kay Sir Said Lim, palakpakan ho natin itong si Sir Said. Binabasa ko ho yung mga komento nyo kaya mag-comment ho kayo dyan sa baba. Kahit bilyon-bilyon pa ang ipamigay ni Tamba sa amin dito sa Davao, tatanggapin namin yan. Pero ang sa puso't isip ng taga Davao, solid na solid. Duterte, walang iba pa. Ayan, palakpakan natin itong si Sir. Shoutout dito kay Sir Said Lim, talagang masugid hong tagapanood natin yan sa PH Update. Maraming salamat Ma'am Sir Said Lim, Talagang totoo nga ho yung mga nababalitaan natin na kahit yung Davao lang na yan, kahit yung Mindanao lang ho na yan, hindi na ho natin isasama yung Luzon tsaka Visayas. Yung Mindanao lang ho. Kaya hong magpanalo ng senador yan. Sigurado ho tayo dyan mga kababayan. At sana yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, solidin, ika nga, talagang kargahin ng mga kababayan natin dyan sa Davao. Ito ho mga kababayan, bago ho natin panoorin yung pagbalagbag, balagbag na naman ho itong si Binibining Maharlika. Tuloy ho muna natin yung naging ambush interview nitong si Kong Dante kanina dyan sa speech niya. Ito ho mga kababayan, panoorin natin. Kapitan! Ayan grabe Kapitan Cheryl Wick Tumabang. Kapitan Rolando Pinagkakaguluhan si Kong Marcoleto. Sikat na sikat talaga. Kapitana Genevieve Arcelias. Ibang klase rockstar na rockstar, di Kapitana ba? Robert Avilla Ibang klase Campa. datingan. Ibang klase datingan. Robert Pero talaga siya if you don't pangmasa. mind, Robert. Meron kasing mga kandidatong hindi pangmasa. At itong si Congressman Rodante Marcoleta, isa ho siya doon sa mga kandidato na pangmasa. Benedicto Remento. Kapitana Eto, tuloy natin. Rockstar Rockstar ho, datingan ni Kong Marcoleta, tingnan nyo naman, Ganyan siya kamahal ng mga indigenous people sa Davao. Ganyan siya kamahal, anak ng toka, pinagkakaguluhan,
Grabe naman yan. Di ba mag-e-effort ba sila na ganyan kung talagang di nila naramdaman ang naging serbisyo ng saging party list? Di ba? Yung iba pa Rolex, pa pasyal-pasyal, paganda-ganda ang damit. Wala. Yung ganun na. Of course, because you are upholding the law, Pakita muna natin. the result is that you will be supporting the Vice President because the Vice President is in the right track. Ang sabi ko sa kanila, hindi ganito yung pamamaraan. Kinakailangan yung mga regulations natin, sundan naman natin. Ang nangyayari, ang mga tao nalalaman nila, pinupolitika natin. Talagang interesado tayo sa confidential involve lahat natin ang mga officers or beneficiaries of confidential because the moment you isolate only one person. Makikita mo na yung mga lugar na pinupuntahan nitong si Congressman Marcoleta ay talagang mahal na mahal siya ng mga taong dinadat na niya. Tingnan niyo naman yung mga katutubo, yung mga kababayan natin dyan sa Davao Region. Yung mga dyan, yung mga IPs, talagang pagka dumadating tong si Kong Dante, kulang na lang talagang ibuhatin nila. Ano na yun? Anong politika ka na eh? Namamersecute ka na personal ka. Tayo, hindi ho natin alam ang pihit ng tadhana, di ba? Hindi ho natin alam ang pihit. Pero dito sa mama na to, hindi naman sa pag-aano nakikita ko ho na hindi lang yan magiging senador. At kung sakaling umakyat man yan, alam naman ho natin kung ano kasunod na senador. Dalawa na lang ho yan. Vice President o President. Kung alin man ho dun sa dalawa na yon ang kapuntahan nitong mama na to, nakita ho natin ang prinsipyo nito. Hindi ho mabibili ng pera, hindi ho mabibili ng bilyon. Di ba? Samahan nyo ko sa rally. This is what happening to the office of the Vice President. Kaya hindi ako papayag sa the rule of law will be upheld. Kahit anong mangyayari. Or Davao City is really a seat. Marami. Kasi Teka lang hanapin ko ho yung klarong interview. Wala ho tayong makita, tuloy na ho natin to. hindi po ganito. Ito. Dapat ay pagtuunan natin ng pansin ang maraming problema ng Mindanao has become the land of promise. Grade 1 pa namin land of promise na yung Mindanao. Hanggang ngayon, kakawatak-watak ang bansa natin. Let us bring Davao clearer to the hearts of people. National na po natin. There should be unity. Kaya ako sumama sa kanila because platform namin is about unity. You remember unity? And I was so happy when the President and the Vice President were both elected under the banner of unity. Only to be disappointed after 2.5 years to their term, bigla na lang because of politics, bigla magkakahiwalay ang magsasuffer ang bansa natin. How do you expect the country to rise and develop when the Vice President and the President are at loggerhead? Yun ang gusto ko sana. Hindi ko walang politika na yan. Ayaw pa ng 2028. Yun ang agad ang iniisip. That's the problem. Kung yung sinabi mo, magkakabado kay BP, Why not? pwede po yun? Kukontrahin mo ba yun? Bakit? Wala namang inhibition na. Ang mag-prosecute sa kanya under our rules. 11 prosecutors coming from the House of Representatives. Hindi naman ako sasama sa mag-prosecute sa kanya because I am trying to defend the rule of law. Alam kong mali yung impeachment. There is no basis. Wala siyang paglabag. Isipin mo, ino-audit pa lang. Kapag yung account, ino-audit pa lang. This is tentative. Initial ang findings. This is contestable. This is appealable. Bakit? Husgahan mo na siya as if siya is a criminal. So tingnan natin kung talagang may basis yung impeachment nila. Ayaw ba nila na makalaban naman nila? Para makita naman nila. Kasi marami rin silang abogado. Pero hindi ko alam if they are trial lawyers. So, impeachment ko, hindi
Yun pa lang ho mga kababayan. Kung ako dito sa mga Rufus Rodriguez, Edsel Lagman, sino bang pwede nilang itapat kay Kong Dante? Si Luis Tro nga, hindi pwede. Bakit nyo pinipilit si Luis Tro? Hindi nga makakakanayon kay Congressman Rodante Marcoleta. Hindi ho pwede yung si Luis Tro. Hindi naman ho madadaan sa pronunciation yung impeachment. Kung pronunciation, top 1 yan. Row 1 yan. Pero pagdating sa pagiging trial lawyer, ibang usapan na ho yan, mga kababayan. Dapat talaga, magaling ho kayo dyan. At ang isa sa mga magagaling ngayon sa ating bansa, isa itong si Congressman Rodante Marcoleta. Sana, para at least, talagang ayaw nyo kung tinanggal nyo ako sa mga committee ko, ha? Tinanggal nyo akong chairperson, ha? Okay, tinanggal nyo rin ako sa mga membership ko. O ngayon, ako didepensa kay VP Sara. Tingnan natin kung saan kayo pupulutin. Di ba? Napakaganda ho nun eh. Kung sakaling matuloy itong pagbigyan itong si VP Sara at sa tingin ho natin, tingnan ho natin kung anong mangyayari dyan sa decision nitong si Vice President Sara Duterte. Sa totoo lang, ngayong mga panahon na to, marami na akong nag-o-offer. Panigurado, ha? Marami na akong nag-o-offer na magagaling na lawyer o mga law firm para pagtanggol itong si VP Sara dyan sa impeachment na yan. Marami. Pero iba pa rin ho kung yung abogado magaling na, pinapakinggan pa. Dalawa ho kasing magkaiba yun eh. Magkaibang bagay ho yun eh. Yung magaling pero hindi kilala pagka nagsasalita, oo, nasasagot niya. Yung mga binabato ng prosecution, yung mga congressman na to, nasasagot niya ng maayos. Pero iba pa rin ang dating pagka nag-deliver dyan, yung kilala at talagang merong prinsipyo at reputasyon. Iba ho yun. Marami naman mahuhusay na abogado dyan, di ba? Yung si Atty. Raul Lambino. Di ko naman sinasabing wala siyang reputasyon at di siya pinakikinggan. Iba lang ho kasi magiging delivery pagka ang nagsasalita itong si Congressman Marcoleta. Iba talaga sa totoo lang. Iba. Meron siyang Tatay Diggs, kumbaga. Po yun pwede Hindi pwede yung dalawa. Once an impeachment complaint was already referred to the Justice Committee, that is the first stage of initiation na initiate na siya. So from then on, wala na because there should only be one impeachment complaint to be initiated. Maghintay sila ng December 2025. Are you going to meet the President and the Mayor? Are you going also to meet them? Are you also going to meet the former President and the Mayor today? Hindi na ako yun. Magkikita ko kayo nila, former President and the Mayor. Hindi ko alam kung nasan siya. Sige, pinagkita siya. Nakita kami bago umalis. Aside from ano po yung activities na gagawin mo? Yung mga group of businessmen, gusto nila makausap ako. Marami na kasing grupo na napuntahan ko. May grupo ng teachers, may grupo ng sari-sari stores, may grupo ng nagtatanim ng tamako, may grupo ng kumatrona, yung sinasabi ko sa kanila. May grupo ng scientists. Paano naman yung grupo ng mga vloggers? Kung Dante, kailan kayo makikipaghuntaan? Diyan sa mga grupo ng mga vloggers. Kailan yan, Kung Dante? Businessmen or cooperatives. Hinihintay ko na lang na mag-invite sa akin yung grupo ng mga organisasyon ng punerarya. What other concerns po po you po? What other concerns po? Gusto lang nila malaman kung ano yung platform of government, ano ba talaga yung nangyayari kasi nakikita nila ang gulo-gulo namin sa Representative. Gusto nila makakuha ng first-hand information. Bakit kami nagkagano ganito? Kaya nagkikwento ko kanina. Dahil wala nang re-reply eh. Masyado na yung politika. Bumaba ng bumaba. You check the quality of debates in the House of Representatives. Wala na. Nobody dares to debate with me. Pag nagsalita ako, hindi sila makikipag-debate.
masyado ka ng malakas sa House of Representatives, Congressman Marcoleta. Kailangan mo na magpunta diyan sa Senado, no? Masyado ka ng malakas para sa mundo ng mga congressman, ha? Kailangan mo nang lumipat na. Ewan ko, ayaw nila. Manggugulo na lang sila. Tapos papatayin nila yung aking mic. So hindi mo makikita kung ano talaga yung dapat na mangyari at maayos na pag-uusap sana. Sir, last na po. May sa aming comments yun sa aming live kanina sa speech. Number one ka na sa mga malakas sa yung Sana. I hope. Kasi pagka SWS, number 25 ata ako. Palaging gano'n. Pagka pulse siya, number 52 naman ata ako doon. Pero yung iba naman sabi, nasa number 1 ka. Number 1 Sana yan. yung magsasabi na totoo yung number 1. Di ba? Number 1 yan. Huwag kang mag-alala kung Dante, no? Kung paano namin tinaguyod ng mga vlogger noong 2022 ang kandidatura mo. Kaso umatras ka nga lang. Ganon din ang gagawin natin sa 2025, no? Dire-diretso lang. Huwag kang kaya yan. Pero kung di ka umatras noon kung Dante, panalo ba siya noon? Talo siya noon eh. Pero dito sa isa na to, nafe-feel ko merong something talaga eh. O baka na-jebs ka lang PH yung nararamdaman mo. Hindi, panalo na yan, panalo na. Nanonostra ko na eh. Nanonostra ko na isa siya sa makipagdebate dyan sa Senado. Yung level ng debate sa Senado maitataas, hindi yung puro puro bulahan, no? Masyado ho silang honorable gentleman from ganun-ganun, pero wala naman hong nangyayari dyan sa Senado. Saludo. Palakpakan ho muna natin itong si Kong Dante. Okay, palakpakan. Maraming salamat. Ngayon naman mga kababayan, dumako ho tayo dito sa siyempre, kailangan hong salansanin, ha? Yang si Barbers kasi sumusobra na ho hindi na sila pwedeng unahin diyan sa Quadcom, no? Masyado ho silang balat sibuyas. Si Tatay Digong, pagbabanta pa nga sa di ba? Kung ano-anong mga aligasyon dito kay Congressman Manscarpio, kay BP Sara, kung ano-ano mga aligasyon kumbaga dito sa nangyari na to sa House of Representatives. Yun na lang kumbaga yung sukdulan kaya nila kakasuhan itong si Trillanes. Pero sa napakahabang panahon, tinatawag na mga durugista, tinatawag na pinaka Lord of all drug lord, di ba? Pero wala ho silang kibot. Pero itong si Barbers, tinawag lang kwentong barbero. Tinawag lang ng walang kwenta yung Quadcom. Ngayon pinapatrabaho na yung mga vlogger. Buti na lang, hindi tayo kasama doon. No, buti na lang talaga. Si Binibining Maharlika tatrabaho dito sa video na to. Di naman tayo. Madam, ratsadahin mo na yan. Game. Sa isa kanto. Now what, mga kababayan? Sinasabi ni Barbers na kailangan imbestigahan ang mga trolls daw, kayong mga taong bayan, kasi nag-create daw tayo ng kaguluhan, confusion, at pagsisindak sa taong bayan. Parang ganon, of fear. Nagdudulot ng fear o pananakot sa mga tao. Ngayon, minamanipula daw natin ang narrative. Kasama na daw yung mga Quad committee nila dyan sa Congress na na sila daw ay minamalay natin o malicious daw ito. Ang sinasabi niya dito, ng freedom of speech daw, mga kababayan, ay hindi dapat abusuhin. Tama naman siya. Okay? At sinasabi ni Barbers dito na ang freedom of speech is not absolute. Tama, hindi nga absolute. Mga kababayan, pero ang tanong natin, di ba? Ang batas sa kalayaan ng magpahayag, expression ng feelings, ng grievances, and even peaceful assembly. Di ba? Ito ang gustong yurakan. Hindi paninirang puri, Barbers, ang pagsabi na putang ina niyong lahat, magpaliwanag kayo kung saan nyo pinagkukuha yung pinambibili nyo ng Hermes, lahat ng luxury cars, luxury brand,
Yang kaputahan ninyong pagnanakaw ninyong lahat ng mga kawatan kayo. Di ba kayo kawatan? Magpaliwanag kayo. Paninirang buri ba ang pagsasabi ng taong bayan na mga hinayupak kayo? Hindi, rephrase natin yun. Baka magpaliwanag kayo. Saan napunta yung pondo para sa flood control? Napunta ba ito sa mga Rolex, sa mga Hermes, sa mga Patek Philippe, sa mga magagandang sports car? Yun dapat ang tanong. Yun ang ipaliwanag nyo. Kasi may Rolex, may Patek Philippe, may magandang tsikot, magaganda damit, pero walang flood control. Yun problema natin. Yun dapat yung ipaliwanag. Bakit ang Rephrase ko yung tanong nitong si Palangga, Binibining Maharlika, no? Kasi borderline na naman tayo, madam, mahirap na. ginagawa nyo dyan sa Huwad Committee ay mag-contempt ng mag-contempt at mag-iimbestiga, sabi nga ni PRRD, hindi naman kayo investigator. Katulad nung pagsupla ni PRRD kay Brosas o sa mga makakaliwang grupo. Ngayon, mga kababayan, sabi nga, martial law na sa Pilipinas. Undeclared nga lang. Right? Ang pagsasabi ng pagnanakaw nila, mga palangga, ang pagsasabi ng involvement nila, pero ini-enjoy ang diplomatic privilege. Paninirang puri ba yan? Public interest yan na dapat yan ang imbestigahan ninyo. Mga julol kayo. Tapos ngayon gusto nyong paimbestigahan ang mga vloggers at sasabihin nyo, pagbibintangan nyo kami, even mga taong bayan, na kami ay narco-funded. Huy! Utang ina mong supot ka, barbers, magpakita ka. Magpakita ka ng isang deposito or whatever evidence na yung Potso ka pala eh. Supot ka pala, barbers eh. Sige nga. Pakita mo nga yan. Hindi ko naman titignan eh. Baka gaganyan lang yan eh. Naku po. ang mga vloggers na yan, particularly yung nagsasalita patungkol sa inang bayan, dahil sa pagmamahal sa inang bayan, na tinutulig sa ang bangag na presidente, wala kang makikitang nagbinayaran ng narko yan. Pero Wala. yung mga troll ni Lisa Tanas, ni Bangag, Pero base doon sa napanood ho natin, doon sa kanyang privilege speech, pagka hindi ho tayo nabisi mamaya, ratsadahin natin ng isang beses yun. Sa tingin ho natin talagang tatrabauhin ho nila itong mga yung mga vlogger. Sa tingin natin, di tayo kasama doon. No? Tatrabauhin ho talaga nitong mga na to. Itutuloy-tuloy ho nila yan kasi alam nila na magiging tinik sa lalamunan ng kanilang amo sa 2028 itong mga vlogger na to. Pero sa bagay, kung mapatahimik nila tayo ngayon, magkita-kita tayo sa 2028. At ang paglabas namin, talagang yung tipong wala na kayong chance para pigilan tayo. Junior, nagmi-meeting yan every week. Nako, At binabayaran sila ng cash. Right? According to our source, 50 million ang budget niyan. Bakit hindi mo pa imbestigahan yan? Diyan na lang, bakit hindi mo pa imbestigahan ang mga trolls na nagko-comment kay Lisa Tanas at kay Bangag? Nako. Kung talagang kayo ay para sa taong bayan, kung kayo ay sumusunod sa batas, ginagamit nyo ang batas, mga buwaka ng ina ninyo, ha? Para patahimikin, supilin kami. Yan ang katotohanan, mga palangga. Iyo. Kasi nagpapahayag tayo ng mga katiwalian nila eh. Di ba? Kaya ganun ang kanila ngayong gagawin, undeclared martial law. What do you call it? Isapina tayo lahat. Di ba? Sino ang tunay na sumasalungat sa batas ng Pilipinas? Hindi ba kayo mga butang ina ninyo? Ha? Tapos kaming mga nagko-comment, kaming mga Pagka bumibira tong si Ma'am Mahar, kailangan medyo umilag. Dapat medyo mabilis kaya kasi makatamaan ka doon sa kanyang mga... Diba? vloggers, pagbibintangan ninyo, ang aming, we are just expressing ang aming freedom of speech na tinatawag dahil constitutional yan. Okay? Baba Pilipinas man, First Amendment here, in the States, kaya nga, diba, yan ang nilalaban ko dito, 4 na kaso, ni Lisa Tanas, proxy cases, 1 dismissed, at
ano dyan, ang inilaban ng mga abogado ko yan, I am just what? Expressing, practicing my constitutional right. Di ba? Bilang isang tao, bilang isang Pilipino man o Amerikano man, na pinapahayag ang aking disgusto, ang aking grievances sa lahat ng mga kapagnanakaw ng gobyerno ni Bangag. Inimbento ko ba na si Lisa Tanas ay magnanakaw, na si Robles ay nagpapanalo ng loto? Inimbento ko ba yan? Naku po. Kung inimbento mo yan o naggawa-gawa ka ng story, yan ay malisyoso. Yan ang tinatawag na ginawa mo with actual malice. Kasi yan lagi sinasabi nyo eh. Pero ang pagpapahayag na mga putang ina nyong lahat kayo, na mga kawatan dyan, na sangkot kayo lahat sa katiwalian, gusto nyo kaming patahimikin? Nakita nyo yan mga kababayan? Paulit-ulit na lang, tapos sila pa ang may ganang magpa-imbestiga. Kayo ang bumabali sa batas. Mga kababayan, eto na nga lang yung boses natin eh. Eto na nga lang, paulit-ulit yan. Ito yung kapangyarihan ng bayan, kasi constitutional yan, na kailangan dinggin ang ating mga hinaing at dapat aksyonan. Ano ba ang hinaing namin, barbers? Tanginan yung lahat. Ang sabi ng Pilipino, huwag kayong magnakaw ng magnakaw, huwag kayong bumili ng Hermes, huwag kayong bumili ng Rolex na galing sa kaba ng bayan. Malinaw ho yun. Bawal yun. Bawal bumili ng mga pang-personal na kagamitan. Itong mga walang yan na to, lalo na tag 5 milyon na relo. Naku po. With actual malice ba yan? Yan ba ay pagkokontrol sa naratibo ng sambayanan? Harap-harapan? Putragis kayo? Buwaka ng Genemesyo, harap-harapan yung hinahalay ang kaba ng bayan? Yun na lang ang pamamaraan ng Pilipino sa kanyang galit puot sa inyong pangangamkam, sa inyong pagnanakaw. Dapat nga sa bawat pananalita ng Pilipino, maging accountable kayong mga hayop kayo, pero mga kababayan, wala na silang hiya. Walang hiya itong mga inayupang na to, mapa-presidente, lahat yan sa Office of the President, dyan sa opisina ng Senado, Kongreso, LGU, lahat ng departamentong mga kawatan, yung mga sangkot ng kawatan. Kung kayo mismo sumusunod sa batas, mga inayupa kayo, sangkot kayo sa katiwalian, immoral. Wala na nga kayong moral, dahil immoral kayo, di ba? Wala kayong kredibilidad. Mga kababayan, papayagan nyo bang patatahimikin na lang tayo? Nako. Dahil tayo nag-express ng ating galayan, papabayaan nyo na lang ba? Talagang nakakarimarim na nangyayari sa atin sa Pilipinas. Hindi ba dapat, mga palangga, responsibilidad ng mga inayupak, na mga politiko, mga opisyal na ito, na maglingkod ng tapat. Hindi magnanakaw dahil yung panapangako sa inyo during election. Pero anong ginagawa? Magnakaw sa lahat ng ahensya, kasama itong mga inayupak, na huwad committee, mga putang ina nyong lahat. Lahat kayong mga kawatan. Galit eh. Galit na tong si Mama Harlika no? Kung gusto nyong igalang, kung gusto nyo irespeto kayo, huwag kayo magnakaw. Kung ayaw nyo magsalita kami, dapat kayo mismo ang sumusunod sa batas. Mga inayupa kayo, sumusunod ba kayo lahat na gusto nyo, umaatendan lahat, gusto nyo i-contempt? Mga to the highest level, exponential power yung hypocrisy ninyo. Gusto nyo kaming sumunod sa batas? Hindi ba? Ano ang pagbabali ba sa batas? Yung kalayaan na magpapahayag? Mga kababayan, paano nasabi ni Barbers, yung buwaka ng inang to, na ito ay paglabag sa batas o pag-abuso sa kapangyarihan ng freedom of speech o batas sa malayang pagpapahayag? Hindi ba kayo ang umabuso lahat?
Umakto na kayong husgado, pulis, investigador, lahat. Buisit kayo, mga puki ng ina ninyo. Relax, madam. 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 Tapos gusto nyo kaming pigilin. Kayo mismo ang harap-harapan na nagmamanipula at naglabag sa batas. Lantaran ang kadyutahan ninyong mga ginayupa kayo. Ano? Pigilan nyo kami lahat. Magpakita kayo kung kami ay narco-funded o pogo. Dahil ang kinakausap mo, Barbers, yung amo mo, si Lisa Tanas, si Bangag, o maaring kayo. Kayo ang what? Baka kayo ang nakikipagsabuatan sa pogo at saka sa narco. Dahil si Lisa, negosyo lahat ni Lisa yan. Di ba sinabi ko sa inyo? 750 million. Okay? Ang natanggap ni Lisa Tanas sa pogo, sa smuggler, sa lahat ng mafia. Di ba? Putragis, mga palangga, buwaka ng ina talaga. Sila yung nag-aabuso sa kapangyarihan ng batas, tayo naman ngayon ay pipigilin. Kasi nga, marami na nagigising na taong bayan. Marami na yung nagsasalta. Huwag kayong matakot palangga. Sila yung nagtatago sa mga krimen nila, mga kahayupan ng mga krimen. O ano nangyari? Babalikan lang natin. O mga senador. Ha? Ano ang nangyari kay Kumar? Kumar, Sa Pidea. tama. Ano na nangyari kay Kumar? Ano na nangyari dun sa mama na yun, di ba? Ibang klase nga naman, oo. Na skandalo na, hindi humarap sa Senado, pero walang contempt. Siyempre, malakas kay Leaks. Lisa eh. Inopen nyo ba yan? Yan, kay Estrada, kay Kilay and everything, ng martial law. Like few hours lang, yung mga tao nag-aklas. Kasi the reason why nag-declare ng martial law, itong Korean president, kasi for weeks or months, ay gustong imbestigahan ng mga taong bayan at ng opposition yung pagnanakaw ng kanyang asawa. It's the same thing. Dito sa Bangag. Wala nga lang investigasyon kasi pinagtatakpan ng mga putang inang huwad committee na yan. At mga senador, mga kongresista, lahat. Imbis na anuhin yan, mga palangga. Para maantindi ho talaga nitong si Binibining Maharlika. Ngayong mga panahon na to, wala pa ho tayong nakikitang kasing lupit hong sumalansan ito. Imbis na imbestigahan yan, ayaw nila imbestigahan. Ngayon, mga kababayan, sino ngayon ang julul na hawak ng narko at pogo o gumagastos ng pera ng narko at pogo? Tayo? O sila na may hawak na troll? O sila na hawak ang kapangyarihan at kanilang inaabuso, mga palangga? Diba? Imbis na ayusin nyo ang putrages na mataas ang bilihin, mataas ang rampant corruption, baha, 5,500 control, lahat ng mga budget, ang dami nating sinabi, ang paulit-ulit na lang tayo, di ba? Kaya nga kami nananawagan the ultimate solution ng Pilipinas ngayon ay what? Mag-peaceful movement. At ngayon, nandiyan sila Maui ngayon sa EDSA, mga palangga. Tignan na natin. I hope, tignan natin. Nakita ko sila kanina, ay wala pang message. Anyway, di ba? Kaya nga, mga kababayan, hindi natin dapat hayaan na mamayagpag itong mga jutang ginimis na ito. Dahil bawat isa sa inyo, mapa-OFW ka ba, lahat kayo, meron kayong karapatan na magpahayag ng inyong saloobin, ng inyong malasakit, ng inyong galit sa mga nasasabayan sa mga jutang ginimis na ito dahil paulit-ulit na lang natin sinasabi sa vlog na to, araw-araw nagnanakaw sila. Kita mo, may pa-fellowship pa sila, di ba? The other day, yan ang topic natin kanina. May pa-fellowship, pinatawag sila ni Bangag. Ang tanong, magkano na naman ang sobre na ibinigay galing sa confidential fund ng Presidenteng Bangag? Mamaya, pag-usapan din natin ang confidential fund na yan. Magkano ang dagdag na budget na pinangako ni Tambaloslos sa mga jutang ginimes na pumunta sa fellowship ng mga Bangag doon sa Malacanang para pagplanuhan kung paano kontrolin ang mamamayang Pilipino,
kung paano targetin si Inday Sara, mga palangga. Diba? Karapatan, kalayaan naming buwakan ng ginimis niyong lahat na magsalita sa inyong lahat ng katarantaduhan, kabulastugan. Buisit kayong lahat. Ang kapal ng mukha niyong magbintang-bintang pa, magpakita ka, Barbers, kung sino ang bayad ng pogo. Naku po! Barbers, magpakita ka daw kung sino ang bayad ng pogo. Latagan mo kasi kami ng ebidensya, hindi yung puro laway ka lang. Sino? Kaya dapat lahat kayo manindigan na, mga palangga. Kailangan ninyong manindigan dahil itong mga hinayupak na mga politikong ito, yung mga tuwad, duwad, whatever, opisina ng presidenteng bangag, ay wala ng kredibilidad. Isinusuka na kayo ng taong bayan. Kaya gusto nyong kontrolin, gusto nyong kasuhan, gusto nyong isabina, kasi nakikita niyo sa social media. Huwag na yan po takin ng mga bayad na mga bayad na mga mainstream. It's either bayad yan o takot, kaya wala ng choice, tatanggap na lang ng payola yung mga buwakan ng inang yan. Di ba? You talk about confidential fund. Paulit-ulit, di ba? Yan yung binabato kay Inday Sara. Diyan nakatutok lahat. Kaya ngayong ating mga religious group ay nanawagan na ang INC, nagsalita na yung mga other groups. May mga nakita akong post yan, senior natin kanina, di ba? Nakatutok lang kay Sara. Sige, haluin ang issue kay Sara Duterte sa ating Vice President, mga palangga. Pero ang mga hinayupak na ito, how about yung, sabi ko nga, how about ang Office of the President, DOJ, LGU, what else, DND, lahat ng may confidential fund. Lalo na yung confidential fund ni Bangag, na si Bangag naman nga, ulit-ulitin natin, ang nag-approve ng confidential fund na ibinigay kay Inday Sara. Bakit hindi ba kayo nagtataka? At alam ko sa inyo, gising na kayo, puro Sara. Si Sara Duterte lang ba, ang opisina lang ba ng Vice Presidente, ang katangi-tangi na may confidential fund? And you're talking about 125 million. Ilang billion ang confidential fund ni Bangag? Yan, again, Nobyembre pa lang of last year, sinasabi ko na sa inyo na talagang yan ay matagal nang nakaplano na targetin si Inday Sara. Dahil kung totoong meron silang care, di ba? Meron silang care o pagmamalasakit o pagpapahalaga sa mga pera ng bayan, di ba? So transparency eklabush. Dapat imbestigahan nila lahat ng confidential funds ni Bangag at ng DOJ, ng DILG, ng DND, lahat na, mga kababayan. Yung tungkol sa krimen na nangyayari dyan sa Malacanang, na ayon sa ating source, yung katsok-tsaka ni Lisa na ginurgor. Naku po, matindi yan. Allegedly, bumukangkang si Lisa Tanas, yung PSG or police na kinangkang niya, chinukchak-chenes niya, ay nagurgur. Yan din ang topic natin kanina. Bakit hindi yan imbestigahan ninyo? Kung talagang kayo ay para sa batas, para sa mamamayan, mga buwakan ng ina ninyo, kung meron kayong integridad. Bakit tahimik kayo? Bakit ang target nyo? Si Sara, ay putang ina, dyan ang pugad ng kawatan sa Office of the Vice President, sa opisina nyo, sa Congress at Senado. Bakit si Sara lang? Yung pulburon, ulit-ulitin na naman natin, yung pulburon, 1.8 tons, alitagtag, na nahuli sa Batangas, naging 1.6, naging 1.4, pabawas ng pabawas. Baka ho, ginagamit nila. So, always maraming salamat ho. Sa hindi naman ginagamit, baka yun talaga ang timbang. Diba? Pinantabi ng panggamit. So, always maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Follow nyo rin ho. Subscribe din ho kayo dito kay Binibining Maharlika. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat ho.